Benji, hindi pa tayo huli. Ginoong Mateo! Ang galing! Sa wakas, makikita ko na ang asawa kong 100 taon kung di nakita. Tama, amoy ito ng lahi ko. Benji! Anong itinuro ko sa'yo? Sa labas, mag-ingat ka sa imahe mo. Ginoong Mateo, paano kung si Ginong Ilagan na yon ay naging apo ko na? Kung susundin ang antas, anong itatawag mo sa akin? Sino maingay dyan? Ano po ang inyong sadya? Naghahanap kami ng asawa. Siya, hanap niya ang asawa niya. Ako, hanap ko ang asawa ko. Nagbibiro lang po kayo. Iisa lang ang senyorita ng pamilya Luna. At engaged na siya. Sino po ang mga asawa ninyo? Yung engaged, asawa na yon. Ang asawa ko, ang lolo ninyo, si Lola Celi. Kalapastanganan! Ang lolo namin ay mahigit 100 taon na. Paano siya magiging asawa mo? Sobra na kayo, mga bantay! Opo! Turuan niyo sila ng leksyon. May kasunduan kami ng Senyorita Luna. Ipasabi niyo gamit ang kasunduang ito. Maghintay lang po kayo. Iulat ko po sa senyorita. Liza, dito ka noon. Sa ilalim ng peach tree. Namatay. 100 taon na tayong di nagkita. Tanda mo pa ba ako? Lola, sabi niyo, maagang namatay ang kinabuhi ko. Sa buhay na to, ang lalaking para sa akin ay may dala raw na kasunduan at hahanapin ako. Pero para iligtas ka, nakipagkasundo na ako sa pamilya Rivera. Kung dumating nga siya at may kasunduan, anong gagawin ko? Senyorita, may bisita po. May kasunduan daw po kayo. Ano? Nandito na nga siya. Ngayon, malamang siya'y isang matandang may puting buhok na, Anton Rivera. Mayabang man siya, pero nasa tamang edad pa. Sige na. Pupuntahan ko na siya. Tol Mario, magpapakasal na si Marian. Bigla na lang may kasunduan sa nakaraang buhay. At ang sakit ni Lola, anong gagawin natin? Maluba si Lola. Ang pamilya Rivera lang ang makakaligtas. Hinding-hindi pwedeng mag-asawa ng iba si Marian. Magbigay ka ng pera para paalisin sila. Opa. Ang lakas ng dating. Anong ginagawa mo? Bakit ang bastos mo? Anak, ako ang tatay mo! Kalokohan! Ang kuko mo, hindi ba't mas maitim kaysa sa iba? Benji, umayos ka. Mama, bakit ang kuko ko iba sa mga bata? Mario, dahil hindi tao ang tatay mo, may dugo kang halimaw. Kaya natural na iba ka sa kanila. Wala namang halimaw sa mundo. Bakit kayo nandito? Anong pake nyo?
Narito ako ngayon para manligaw. Lumayas kayo! Kayong dalawang kampas lupa! Gusto niyo papakasalan ng anak ko? Si Marian namin, ipakakasal na sa pamilya Rivera. Kayong dalawa, mga hanga na nag-aasam ng hindi nila kaya. Lumayas kayo! Maluba si Lola. Wala nang ibang paraan. Makakaalis na kayo. Teka, hindi pwede. Kansiluhin ang kasunduan sa pamilya Rivera. Ang sakit ng nanay mo, si Gino Mateo lang ang makakapagpagaling. Kayo, magagamot nyo? Kayong dalawang hampas lupa, magagamot niyo pa? Hay nako! Hay nako! Ang kasunduan ng Rivera. Nasaan? Heto. Lisa, naalala mo pa ako? Bakit ko siya tinawag na asawa? Ako ang senyorita ng pamilya Luna, Marian Luna. Hindi ako si Liza Luna. Naprotektahan ko man ang kaluluwa ni Lisa, pero nakalimutan na niya ang nakaraan. Malamang ito ang parusa sa paglaban ko sa tadhana. Tingnan mo, tama ako. Sabi ko, ang apo ko ay magiging napakaganda. Sa akin, nagmana. Sino ka? Bakit mo ko tinatawag na apo? Ako ang lolo ng pamilya Luna, si Ramon Luna. Ang lola mo, si Lola Celi, ay asawa ko. Huwag kayo magsinungaling! Itong dalawang to, mga baliw na kung saan galing. Pagkapasok pa lang, nagpapanggap na silang amo. Kundi lang dahil sa kasunduan, matagal ko na kayong pinalayas. Hindi ako naniniwala sa nakaraang buhay. At hindi ako papakasal sa taong di ko kilala. Makaalis na po kayo. Tama! Nag-alok na ang pamilya Rivera. Hindi na yan pwedeng bawiin. Lalo na't kailangan natin si Lola. Kailangan pakasalan ni Maria ng pamilya Rivera. Si Celi, asawa ko yan! Ako lang ang magiligtas sa asawa ko! Bakit pa kailangan ng iba? Don Mario! Bitaw! Mag-usap tayo ng maayos! Benji, Bitaw! Kung maliligtas ko ang lola mo, ang kasunduan niyo ng pamilya Rivera ay mawawala na. Ang sakit ng nanay ko, ang pamilya Rivera lang ang makakaligtas. Lumayas na kayo! Huwag niyong asawain si Marian! Ito na ba ang kasunduan ng Rivera? Anong gagawin mo? Naku! Don Mario! Sinira ang kasunduan! Kapag nagalit ang pamilya Rivera, hindi nila maliligtas si Lola Celi. Paano na tayo niyan? Sa ginawa ninyo, dapat tayong magpaliwanag. Alagad ko si Lola Celi. Natutunan niya ang lahat. Immortal na siya. Hindi siya may sakit. Napaso siya. Ano? Napaso? Bro, kalukuhan ang sinasabi ninyo! Lilitaw din ang katotohanan. Narito na si Anton! Nandito na ako. Ito ang kasunduan namin ni Senyorita Luna! Ano ba talagang nangyayari? Anton, di pagkakaunawaan lang po. Siya po ang sumira. Ipapagawa ko po agad ang bago. Siya ang sanhi ng pagkapaso ni Lola Celi. Ikaw pala. Ako? Bata,
Kung luluhod ka ngayon at magpapakumbaba sa akin, malalagpasin ko na to. Kung hindi, wala ng kasunduan. At huwag na kayo umasa sa lunas para sa inyong ninuno. Ano? Hua! Isa ka lang mortal. Ilang taon ka pa lang. At nanggangahas ka pang manggulo? Hindi ka ba takot na tapusin kita? Ikaw! Anton, alagad siya ng pinakamahusay na manggagamot, si Mang Andres. Hindi ninyo sila kayang banggain. Mang Andres! Dakilang manggagamot. Yang dakilang manggagamot mo ay isa lang siyang hamak na taga-bundok na nakilala lang ng guro ko sa bundok noon. Sumunod lang siya sa guro ko at natuto lang ng kaunti. Saranggo, mas mababa pa siya sa akin. Isa ka lang hamak na alagad at nangangahas ka pang manggulo. Bakit parang may lamig? Sugo. Handro! Wala na kayong makukuha na lunas. Anton, ito! Tomario! Tomario! Lolo Benji! Malapit na mamatay si Lolo Benji! Ano? Shelly, huli na ako. Ako si Kuya Benji. Ang ganda ay naglaho, ang bulaklak ay nalagas. Ang tagal na pala. Lola! Lola! Bilis! Tawagin si Anton! Opo. TQ. Ano pang hinihintay mo? Bilis! Don Mario! Ako! Ano ginawa mo? Bitawan mo siya! Ginong Mateo. Walang kaluluwa. Sino kumuha ng kaluluwa ni Shelly? Si Anton Rivera yan! Puputulin ko siya ng pira-piraso! Tumahimik! Kayong dalawa, huwag kayo mag-imbento! Anong kaluluwa? Paano kukunin ang kaluluwa ng tao? Kalokohan yan! Napakawalang katotohanan! Ayos lang. Kung di ka naniniwala, hanapin ko ang kaluluwa ng nanay mo para makita mo mismo. Ikaw, bukas! Bilis na! Opo, ito Mario! Oh, ano? Yon, alam nyo na ang galing ng pamilya Rivera. Bata, papakita ko sa iyo ang galing ko para makita mo ang tunay na medisina. Anton, parang awa mo na. Iligtas mo ang nanay ko! Iligtas mo ang nanay ko! Sige, pata. Pag nabuhay ko si Lolo Benji, ako naman ang bahala sa'yo. Sigo! Anong nangyayari? Anong ginawa mo sa akin? Ano ba talaga ang gusto ninyo? Nasa panganib ang nanay ko. Kapag may nangyari sa nanay ko, kahit mamatay pa ako, hindi ko kayo palalampasin. Kung gusto mong iligtas ang nanay mo, huwag mong hayaan ang kaaway sa loob. Lobo? Sinong lobo? Kayo ang mga lobo! Dito ang lunas si Anton! Ang kaluluwa ni Lola Shelly, kinulong ko sa gamot na to. Kanon pala. Tuding, ito ang kaluluwa ng nanay mo. Masyado kang malakas. Mapapahamak siya. Kising. Shelly. Shelly.
Kuya Benji. Imposible. Imposible to. Sa mundo, paano may ganyan? Sino ka ba talaga? Selly, nandito na ako. Bakit ganyan si Inay? Paano? Hindi kaya siya nga ba talaga ang ama ko? Kung siya lang sana ang pakasalan ko. Benji, bumaba ka na. Tapos na ba ang pagsubok ni Ginong Mateo? Tapos na ang pagsubok ni Ginong Mateo. Ngayon, kasama ko na siyang bumaba. Selly, tapos na ang misyon mo. Tapos na. Ginong Mateo? Bumaba? Pagsubok? Lola? Ang guro mo? Pero siya? May mali. Ang guro ni Inay ay nasa nakaraang siglo pa. Kahit buhay pa, at matanda na siya. Anak niya kaya. Tulungan mo ko. Alagad. Pagpupugay, guro. Ano? Guro? Ano? Ginong Mateo. Tumayo ka na. Selly, ang bunso. Lola, Silly. Tapos na ang iyong buhay. Madali. Inay, kakagaling nyo lang sa sakit. Maupo na kayo at magpahinga. Ramon, putik na ang buhok ko. Muli kitang nakita, pati si Ginong Mateo. Wala na akong pagsisihan. Selly, ang bunso, di pa tayo tapos. Muntik kang mapahamak at magkalayo na. Ine. Gago! Pumatay sa'yo. Ginawa mong bisita. Kung hindi dahil kay Ginoong Mateo, baka patay na ako. Inay, ano pa to? Ang kaluluwa ng nanay mo ay nakakulong sa lason na ito. Lahat ng ito ay sinadya ng pamilya Rivera. Ano? Kalokohan! Ang pamilya Rivera ay puro manggagamot. Paano kami matututo ng ganitong maruming paraan? Oo nga, Don Mario. Si Miguel ang nagpakilala sa kanila. Kung di kayo naniniwala sa kanila, hindi yun naman di paniniwalaan si Miguel, di ba? Inay, si Miguel ang apo nyo. Hindi niya kayo sasaktan. Siguradong may di pagkakaunawaan lang. Anong klaseng di pagkakaunawaan yan? Saan ka kumuha ng tapang para pagdudahan ng tatay mo, pati ang guro niya? Ikaw! Huwag kang basto sa tatay mo. Lola! 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 Okay na po kayo, di ba? Nagka-epekto na ang gamot ng Rivera. Miguel, sagot ka na! Ikaw ba ang nagpasundo sa mga Rivera para iligtas ang lola mo? Siyempre. Anton, pinigay mo na ba ang gamot kay Lola? Dugo ng Luna. May ibubuga pala ang pamilya Rivera. Itong kuko, bakit may itim din siyang kuko? Anton Rivera! Ang pamilya Luna at Rivera ay walang alitan. Bakit mo kami pinapahamak? Para kay Marian Luna. Ang totoo, sabihin mo. Para sa pinakamalakas na dugo. Pinakamalakas na dugo! Anong pinakamalakas na dugo? Kayong mga Luna. Hating tao, hating kapre. Pinakamalakas na dugo. Pinakadalisay. Pinakakalasong. Para gawing dugo ng Luna. Mabilis at madali. Para sip-sipin ng dugo ninyong mga Luna
at gawing kayamanan. Ano? Kalokohan! Wala kaming pinakamalakas na dugo! Sino ba talaga siya? Gagamitin ko sana si Anton para mapuri ni Lola. Pero sinira niya ang plano ko. Sinira niya ang diskarte ko. Nakakainis. Mga tawan, narito po. Si Anton Rivera! Pukpukin nyo hanggang maging piraso! Opo! Ang lakas ng loob. Ang pamilya Rivera, ang pinakamalakas sa bayan. May karapatan ba kayo? Pamilya Rivera lang. Uubusin ko kayo. Mas madali pa sa pagpisa ng langgam. Guro! Tulong! Guro! Tulong! Itinakwil na. Guro! Tulong! Hama na! Benji, palayain mo muna siya. Nakalimutan ko na ang guru mo. Lola, dahil si Anton Rivera ay dala ko rito. Ako na ang bahala rito. Sino naman po siya? Siya ang Ginoong Mateo na lagi kong binabanggit. Walang dapat magkamali. Ano? Kalukhuhan! Dalhin mo na. Liza. Mauuna na kayo. Magkukuwentuhan lang kami ng Ginoong Mateo. Hindi mo na ba talaga ako naalala? Lisa. Ginoong Mateo, Ginang Ilagan. Ay mali, mahirap siyang ligawan, no? Ginong Mateo, itong si Marian. Matigas ang ulo mula pagkabata. Baka iniisip niya na pinapalitan mo lang siya kay Liza. Ayos lang. Di ako mapapabalik ko ang pag-ibig ni Liza. Kung gayon, Ginoong Mateo, dito na kayo tumuloy. Bukas, magkakaroon ng seremonya para ang buong pamilya Luna ay kilalanin kayong mga ninuno. Yung binata? Siya ang guro ni Inay? Ano pang pakialam nila? Dahil sa kanila, ang kasal sa pamilya Rivera ay tuluyan ng nasira. Ang yaman na yun ay tuluyan ng nawala sa atin. Mateo, ang pag-ibig niya kay Liza ay ganito kalalim. Si Marian ba, kailangan lang ng nakaraang buhay para makuha ang pag-ibig mo, Mateo? Kuya, ano nangyari sa'yo? Tay, alam niyo ba? Gusto ni Lola na kilalanin natin silang dalawa bilang ninuno? Ano? Napakawalang katwiran! Don Mario! Tatay, pigilan niyo po si Lola. Ang pamilya Luna, hindi pwedeng kilalanin yung dalawang mga misteryosong estranjero bilang mga ninuno. Oo nga, ang kasal sa pamilya Rivera, siguradong wala na yan. Hindi kaya ipapakasal mo si Marian sa estrangerong yun? Ako si Mario Luna. Hinding-hindi ako naniniwala Ako ang tatay mo! na ang isang estrangero ang magiging ama ko. Alam niyo na siguro, si Benji Matibay ang dating binanggit ko sa inyo. Siya ang amang ninuno natin. Isang halimaw si Benji. Kaya ang pamilya Luna ay may dugong halimaw.
Si Ginoong Mateo Ilagan ang aming guro ni Benji. Mula ngayon, ang lahi ng pamilya Luna ay dapat unahin si Ginoong Mateo. Oh, Selly, ang bunso! O, Ginong Mateo, ang galing! Mula ngayon, hindi na ako si Benji Matibay, isang asong laging mag-isa. Inay, tungkol sa pagkilala sa mga ninuno, pakiisipan niyo po ulit. Dahil ang pamilya Luna ay hindi basta-basta pwedeng pasukin. Hindi ito hamak na pamilya. Hindi basta-basta ang pamilyang ito. Kumbi dahil sa anak mong yan, na nagpasok ng mga Rivera, may buhay pa kaya ako. Ikaw ang panganay na apo ng pamilya Luna. Ikaw ang magsisimula. Yukuran mo si Lolo Benji at si Ginoong Mateo para kilalanin mo na sila. Ako, si Miguel Luna. Hindi ako naniniwala na siya ang ninuno ko. Siya, hindi karapat-dapat. Walang hiya! Mahal kong apo, bakit hindi mo kinikilala ang iyong ninuno? Lola, baka matagal na kayong may sakit, kaya naubos na ang utak nyo. Lagi nyo pong sinasabi na asawa nyo ang isa at nakaraan ng isa kay Marian. Pero sila'y mukhang napakabata. Lola, baka nagpapaloko lang kayo. Bata, kung hindi ka patitigil, papaluin na kita! Akala, nyo ba di ko alam ang binabalak ninyo? Ang habol nyo lang ay yaman ng pamilya Luna. Gumamit kayo ng maduming paraan. Kung hindi, bakit si Lola Selly, matanda na't puting-puno ng buhok, pero kayo'y mukhang napakabata? Lola Selly, baka naman sila ang mga kabit nyo. Walang hiya! Sufel na po! Selly! Lumuhot! Mag-sorry ka sa lola mo sa mga sinabi mo. Lola, nasabi ko lang po yun. Inay, nagpadalos-dalos lang po si Miguel. Nagkasala po siya sa inyo. Pero ang sinabi niya ay may punto rin. Napakabata niya. Paano siya magiging ama ko? Immortal ba siya? Wala namang immortal sa mundo! Humahimik! Kahit na immortal na siya, ako bilang anak niya, wala kaming immortal sa pamilya Luna. Nay, sa pagkilala sa ninuno, pakiisipan niyo po ulit. May dugong halimaw ang pamilya Luna. Hindi ito purong dugong halimaw, kaya hindi sila tatagal. Kalokohan, ang pamilya Luna ay hindi halimaw. Hindi ka naniniwala, ha? Siyempre! Sige, ipapakita ko sa'yo ang dugong halimaw mo. Sabi. Dalawa. Tatlo. Ah! Anak! Ano? Anak ko! Anak ko! Don Mario, pakiusap. Ibalik nila ang anak natin. Inay! Tama na. Ayan, tapos na. Ako! Ikaw! Mahal kong apo! Naniniwala ka na bang aso ka? Ako na ang ninuno mo, di ba? Ang itim na kuko, di pwedeng makita ng buwan. Katangian niya ng isang halong halimaw. Kung ang pamilya Luna ay walang dugong halimaw, bakit ang pamilya Rivera ay nagpapakalat ng kasamaan sa atin? Sa puntong ito, hindi niyo pa rin ba aaminin? Hindi! Inay, wala namang halimaw sa mundo. May mabuti at masamang halimaw. Kung hindi dahil kay Benji noon, na niligtas ako sa halimaw, paano ko mabubuhay? At paano ka pa mabubuhay, Mario? Para lang makisama sa mundo, akot sa tingin ng iba. Tinago ang sariling marka at di man lang kinikilala ang lahi ninyo. Paano kayo magiging mga lahi ng espiritual na hayop? Ang galing ninyong dalawa. Alam ko. Ang gawing hayop ang tao, siguradong madali lang sa inyo. Di ka rin naniniwala.
Kung ganon, ipakita ko na rin ang tunay mong anyo. Espiritual na hayop si Benji. 100 taon siyang nagsanay sa bundok. Ang pamilya Luna, may dugong espiritual na hayop. At si Miguel Luna, kalahati pa ng kalahati. At di pa nagsanay. Kaya may ilang katanghian lang ng espiritual na hayop. Teka, ikaw! Sa'yo, halata ang katangian ng espiritual na hayop. Bakit mo itatanggi? Bakit ayaw mong kilalanin ang pinagmulan mo? Magaling ka, ha? Ganito, tawagin mo kong Lolo Benji at turuan kita ng tunay na galing, ha? Dahang, taon na tayong di nagkita. Bakit kita tatawagin ni Nuno? Dahil lang sa dugo? Anong karapatan mo na tawagin kitang ni Nuno? Ano? Hanggang ngayon, Ayaw mo pa rin umamin, no? Kaming mga Luna, ipinanganak na may katarayan na nakaukit sa buto at pagpapahalaga sa sarili. Hayop ka na, walang damdamin. Anong karapatan mong pumasok sa aming pamilya? May dating talaga ang mga Luna. Sa bagay, ang tulad niya lang ang karapat-dapat sa akin para alagaan si Liza. Aso ang anak ko. Matandang aso ang asawa ko. Sa isang matandang aso, nagkaanak ako ng mga tuta. Ang anak ko, Ginong Mateo, ang biyenan ko. Kay gulo ng mga relasyon. Buisit ka! Tadya ka kita ng malaking buto! Tara! mula pagkapanganak nila, hindi pa kayo nakita. Bigla ka nalang sumulpot at napapakilalang inuno. Sanay na sila sa itsura ng kapwa nila. Paano naman nila tatanggapin ang isang aso? Immortal naman kami. Wala yan sa akin. Sa ngayon lang yan. Tiwala lang balang araw. Tatanggapin niyo ko bilang inyong ninuno. Ako, si Marian. Papakasalan ng isang lalaki na may ibang babaeng nasa puso niya. Ang kasal sa mga Rivera, siguradong wala na. Kung ganun, mas mabuti pang kumapit sa malaking punong si Mateo. Hindi pwedeng may lamig at may init. Kaya lang, parang suplado siya. Hindi ko alam kung magtatanim siya ng galit. Isa, may usapan tayo. Kapag niligtas ko ang lola mo, hindi ka napapakasalan si Anton. Na yung gumaling na ang lola mo, hindi ka pabawi, di ba? Ang pangako ng pamilya Luna, hinding-hindi pabawi. Pero si Marian kasi, matigas ang ulo. Kailangan mo siyang tanungin, kasi di naman pwedeng pilitin. Paano kung ayaw ni Marian? Baka pasabugin niya to. Anong ginagawa niya rito? Napapasikat. May gusto pala sa kapatid ko. Ang yabang niya, ang lakas niya. Pag pinakasala niya si Bunso, hindi ba tatawagin niya ako na bayaw? Yung ginawa sa akin ng aso, may araw din. Sa susunod na lang. Pag may bayaw na ako, siya nang bahala sa matandang yun. Buisit! Anong di mahal? Ilang dekada na silang nagmamahalan. Kung di niya mahal si Ginoong Mateo, sino pa ba? Tay. Liza. Ako si Marian Luna. Hindi kita mahal, Mateo. Anong narinig ko? Liza. Ako. May araw ka rin pala. Kahit sino pa, hindi ko kayang mahalin ang isang lalaking hindi ko pa nakikita. Pwede kitang pakasalan, pero di kita mahal. Marian, kayo ni Ginong Mateo, paano kayo hindi pa nagkikita? Noon, para sa'yo si Ginong Mateo, sinangga ang kidlat ng kapalaran at ginamit ang lahat ng lakas niya. Kung gano'n, sino po ba talaga ang mahal niyo? Si Liza Luna ba? O ako? Liza! Liza! Liza!
Bakit langit? Pati ang tanging mahal ko, kukunin mo pa. Punyeta kang tadhana. Ngayon, lalabanan ko ang tadhana. Ang tigas ng ulo ng apo ko. Sa akin talaga. Naintindihan ko na. Marian, bigyan mo ko ng pagkakataon. Mahuhulog ka sa akin muli. Marian, ang ganda ng tadhana ninyo. Bakit ayaw mong pumayag? 100 taon para magkasabay sa bangka. 1,000 taon para magkasama sa kama. 2 buhay na pag-iibigan. 2,000 taon ng tadhana. O baka naman, gusto mo talagang pakasalan si Anton Rivera? Yung babaeng lalaki? O baka naman, gusto mong si Mama ay laging mapahiya sa pamilya Sison? Inay, wala na ang lason ni Lola. Hindi ko na kailangang pakasalan si Anton Rivera. Pero, hindi ko talaga kaya na pakasalan ang taong di ako mahal. Huwag naman, bunso. Pinaghihintay ko pang manugang ko na turuan ng mag-aso. Don Mario, may sulat mula sa pamilya Sison! Pamilya Sison? Ang pamilya Luna at Sison, hindi na ba tayo nag-uusap? Sabi po ng pamilya Sison, hinihiling nila si Kuya Benji na bumisita sa kanila. Pamilya Sison? Sino sila? Fernando Sison. Matagal na akong di nakikipag-ugnayan sa kanila. Bakit ayun biglang may imbitasyon? Manugang. Fernando Sison. Kamag-anak mo. Si Fernando Sison ang pinuno ng pamilya Sison. Noon, ayaw ng pamilya Sison na pakasalan si Rosalinda. May kasaysayan ng lahat ng ito. Si Lolo Sison, bakit tinatawag? Si. Matandang Benji na kuya? Tayo at ang pamilya Sison, may hidwaan pa ba sa nakaraan? Umalis na ang bunso. Ako, narito po para magpaalam. Susundan ko po ang bunso. Alam mo ba, buntis si Lola Selly sa anak ni Benji. Anak ko! Alam ko po. Kahit na po ganoon, susundan ko pa rin si Lola Selly. Kaya lang po, patawarin niyo po ako. Mula ngayon, hindi na po ako makakasama sa inyo. Sige na. Salamat po. Hayo ko sa lugar na yan. Gino, sa imbitasyon, bakit pangalan ko lang ang nandito? Kung si Fernando ay di alam na bumaba kayo, paano niya malalaman na bumaba ako? Mukhang patibong ito. Patibong? Pamilya Rivera? Mukhang ang nasa likod ng pamilya Rivera ang napapalaganap nito. Tingin ko, hindi ito simpleng pagkikita. Mga peste na naman ng pamilya Rivera. Gino, tuloy pa ba tayo? Lola, dahil ako may pasimula ng gulo sa pamilya Rivera, bukas, ako nang haharap sa kanila. Buti tapoko ka. Namana mo ang tapang ng lolo mo. Sa lahat ng pagkakataon, pumapakinabang lang. Siyempre, pupunta tayo. Hindi pa tapos ang gulo sa pamilya Rivera. Sakto, tingnan natin kung anong paka na nila. Guro, nag-propose ako sa pamilya Luna. Muntik na akong magtagumpay. Pero si Mateo at yung matandang aso... Di ko akalain. Natiis ni Mateo ang kidlat ng kapalaran at naubos ang lakas niya. Pero nakababa agad ng bundok. Guro, paano kung di natin ma-develop ang dugo ng Luna? Ang pamilya Rivera. Paano pa natin paunlarin ang mahika ng dugo? Lalo na, ang kontrolin ang buong bayan. Come on. Ang ikalawang pagsubok ni Mateo ay malapit na. Ikalawang pagsubok? Guro, may plano na po kayo? Wala tayong magawa sa kanya. Kaya sa tanging mortal niya, tayo kikilos. Ang tanging mortal? Si Rosalinda Sison po?
Ang galing nyo, guro. Guro. Sabihin niyo po, bakit po kailangan niyo siyang patayin? No! Nutor ni Mateo, ang dalawa kong daliri. Nasira ang ilang dekada ng pagsasanay ko. Kailangan kong maghiganti. Kaya po kayo nakipag-ayos sa pamilya Sison. Huwag mong maliitin ang pamilya Sison. Ang hidwaan ng Sison at Luna ay malaki. Ginoong Mateo, patawarin niyo po ang inyong alagad. Dong Fernando, nang mawala ang mahal mo noon. Lahat yan dahil sa asong si Benji. Isa pa, asong-aso lang si Benji. Bakit siya ang naging mas mataas sa inyo? Naging pambansang alagad ni Ginoong Mateo habang buhay kang nasa ilalim niya. Bakit? Bakit si Benji? Isa lang siyang aso. Ay immortal. At puno ng apo. Pero ang gusto ko, kailangan kong pag-irapan bago makuha. Bakit? Hindi patas. Guro, nandito na sila. Guro, nandito na sila. Sinong tumating? Don Fernando, nandito si Rosalinda Sison, pati si Marian Luna, pati si Miguel Luna. Nasaan yung matandang asong yun? Hindi tao si Benji. Iba ang kilos niya sa iba. Baka nasa likod pa. Mabuti. To ang dating nila. Pupunta na ako sa sala. Papatayin ko yung asong yan. Sandali. Bakit mo ko pinipigilan? Don Fernando, kung pupunta ka sa sala ngayon at papatayin ng matandang aso, makakaganti ka na. Pero kung mamatay si Benji at malaman to ng dakilang tagapagturo, anong gagawin mo? Kung ganon, anong dapat kong gawin? Hintayin natin magising ang hari ng dugo. Ako mismo ang sasaktan ang matandang asong yon. Saka ka nalalabas. Magaganti ka sa pag-agaw niya sa asawa mo at hindi ka magagalit sa dakilang tagapagturo. Hindi ba 2 ibon, 1 bato? Mas maingat ka talaga. Kuya, itong si Anton Rivera. Ano ba talagang gusto niya? Pinipilit niya tayong galitin si Marian. Ano pa nga ba? Yung bruhang si Marian, ayaw magpakasal sa mga Rivera. Napahiya ang mga Rivera. Kaya galit sila. Yuan, ko ba kay tatay na yon? Lagi siya nadarasa sa isang plague. Kuya, sa tingin mo, sino kaya ang sinasamba ni tatay? Yung guro niyan, sabi nila, 1000 taon na raw siyang buhay. Hindi ba't kalokohan yan? Tingin ko, ganyan nga. Pero, sino ba talaga si Mateo Ilagan? Na nagpahiya si Anton Rivera ng ganito? Pinahiya si Anton Rivera ng ganito. Wala akong pakialam. Yang si Marian, ang lakas ng loob niya, hindi pa kasalan ng Rivera. At si Rosalinda, talagang napapakabaliw na. Isusuko ang kasal sa mga Rivera. Isang napakagandang pagkakataon. Di man lang niya inisip ang danggal ng pamilya Sison. Si Rosalinda, nilaban na ng pamilya Sison noon para pakasalan si Mario Luna, yung pulube. Wala na talaga siyang respeto sa pamilya Sison. At ngayon, hinayaan pa niya si Marian na iurong ang kasal sa mga Rivera. Napakabobo, kuya. Dapat mo silang turuan ng leksyon. Wala silang respeto sa pamilya Sison. Auhan! Pagdating ni na Rosalinda at Marian, dali-dali niyong itali sila at bugbugin niyo sila. Para malaman nila na ang batas ng pamilya Sison ay hindi basta-basta nilalabag. Tama! Tingnan natin kung magpapakayabang pa sila. Opo.
Aba, ayan palang ate natin sa Pamilya Season. Matagal ka ng kasal sa Pamilya Luna. Hindi ka ba masaya? Kung hindi, bakit mo ibebenta ang anak mo para sa kasal at makisama sa Pamilya Rivera? Kayo mga Season, wala kayong magawa, no? Ang hilig yung pakialaman ng iba. Ikaw! Ang nanay kong si Rosalinda Season ay matagal na kumalas sa Pamilya Season. Samuel Season, wala kang karapatan na pakialaman ang Pamilya Luna. Wala akong karapatan. Yung pulubing si Mario Luna nun, walang-wala, nanahas mag-propose sa Pamilya Season. Dumi lang siya sa aming pamilya. Kung hindi lang nagpasya si Rosalinda na sumama sa pulubing yon, sa mundong to, wala ka sanang Marian Luna. Narinig kong yung dati mong pag-ibig ay nag-propose na. Kaya pala ayaw mo kay Anton. Ano? Matanda ba siya? May puting buhok na? Tumigil ka! Niligtas ni Anton si Lola Selly. Para sa sarili nyo, sinasaktan nyo siya. Pinagkakagamit nyo lang siya. Napakaduwag ninyo. Ikaw, Marian Luna, ay salot lam sa pamilya. Anak ka talaga ng ina mo. Sinungaling! Nakita nyo ba mismo si Anton na naligtas si Lola Selly? Bakit nyo siya kinakampihan? Oo nga, sa tingin ng iba, akala pa nila alagad kayo ng Pamilya Rivera. Ang tigas talaga ng bibig mo. Si Anton Rivera, nung nakaraan, hindi ba't pangarap mong asawa? Bilis mo nagbago. Oo nga, si Anton Rivera, hindi ba't ang mahal mong anak, si Miguel Luna, ang nagpakilala sa kanya? Sa tingin mo ba, ang anak mo si Miguel Luna ay mas mababa pa sa mga manloloko? Hayaan nyo. Pagdating ni Mateo, babalikan kayo. At di namin mapipigilan. Mateo! Sino yan? Di ko pa nga narinig. Isa lang siyang manloloko. Isang manggagamot lang. Ano magagawa niya? Marian, di ba't nagmamalinis ka? Bakit na pa nagkakagusto sa isang manloloko? Kahit ano pa ako, mas mabuti pa rin ako sa'yo. Ang tanda mo na, pero di ka pa rin kasal. Kung tulad mo lang ako na ayaw mag-asawa, ayos pa sana. Pero ikaw, Sandra Season, ayaw mong walang lalaki. Anong ginagawa mo? Ang mabantay! Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ko! Di ba darating si Mateo at di niya ako palalampasin? Bakit wala pa siya? Kahit dumating pa siya, anong magagawa niya? Bitawan ko! Bitawan ko! Sandra! Sino kayo? Ikaw, ayos ka lang ba? Ikaw si Mateo. Anong karaputan mo hapasin kami? Sa teritoryo pa namin? Bakit parang may lamig? Sila yon. Sinaktan ng asawa mo. Ikaw! Dalawang hamak na bata. Ang tatay nyo, si Fernando, ay nag-imbita sa akin para magkwentuhan. Bakit hanggang ngayon ayaw pa rin lumabas? Siya na yata yung tinutukoy ni tatay. Yung matandang asong di pa namamatay. Mateo, sige ka raw, no? Anong kaya mo? Pakita mo sa amin. Para sa inyo, sapat na ang isa kong Benji matibay. Sabihin nyo, paano nyo gusto mamatay? Gusto nyo bang mabagsakan ng malaking buto? O kaya isasalamin ko kayo at pipilipitin hanggang mamatay? Death package. Pwede mag-combo. Pumili na kayo. Ang yabang mo? Ang lakas ng loob mo? Dahil sa tatay ko at sa kuya niya, ang pag-atake mo sa mga tauhan namin, hindi pa tayo nagbabayaran. Wala kang karapatang magsalita. Ongga! Bakit kayo lang dumating? Nasaan si Mario Luna? Si Mario Luna? Siya ang panganay kong anak. Ako ang tatay ni Mario Luna. Bakit? Ang tatay niya mismo ang dumating. Hindi pa ba sapat yun? Kalokohan!
Si Mario Luna, wala siyang tatay. Isa pa, ang bata mo. Paano ka magiging tatay niya? Sinungaling ka. Ikaw. Manugang, sabi mo sa kanya kung sino ako. Pihanan! Si Lolo Benji, ang aming ninuno sa pamilya Luna. Ang gumamot kay Lola Selly ay si Ginoong Ilagan. Ano? Kalokohan. Ang gumamot kay Lola Selly ay si Ginoong Ilagan. Ano? Kalokohan! Alam na lahat sa bayan na matagal na may sakit si Lola Selly. Wala nang lunas. Sa pamilya Rivera lang siya nakakapit buhay. Kung hindi, patay na siya. Bukod sa pamilya Rivera, sino pa ang makakapabagaling sa kanya? Halata namang itong dalawang to ay gumamit ng masamang mahika para lukohin tayo. Tama! Ang gumagamit ng masamang mahika, paano magiging mabuti? Mga manluloko lang sila. Hamana, nasaan si Fernando? Narito si Ginoong Mateo! Bakit hindi ka lumalabas? Ginoong Mateo. Ginong Mateo. Di ba sabi mo si Benji lang ang bumaba? Taga. Don Fernando, nasa sala po ako kanina. Tama po, sa mga dumating, wala po si Ginoong Mateo. Kung ganun, bakit ang plaka ni Ginong Mateo ay kumislap? Nagningning ang plak dahil naramdaman ang inyong debosyon. Opo, tanga po. Dahil po sa inyong debosyon, nalaman ito ni Ginong Mateo. Kaya siya nag-abala para sabihan kayo. Talaga bang nagningning lang ito? Siyempre po, Don Fernando. Isipin niyo po, kung nandito si Don Mateo, sa kakayahan lang namin. Siya, paano kami niya papansinin? Pinaktan na niya kami. Sabagay. Pero binabalaan ko kayo. Kung magpapalusot kayo, ang pamilya Season ay hindi basta-basta. Paano ko po magagawa? Ikaw, bumalik ka sa sala. Opo, sige po. Tia, baliw ka na ba? Sa kanya, itong asong matanda. Tinatawag mong Gino? At siya pa, isang baguhan, isang hamak na bata, at siya pa ang guro ng tatay ko? Kalokohan, ang pamilya Season. Paano naman magiging kamag-anak ng mga di kilalang yan? Tingnan mo sa salamin kung bagay ka. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Siyempre, ipapadala ko kayo sa impyerno! Benji, di ako nakikipag-usap sa mga tanga. Nasaan si Fernando Season, ang ikalawang alagad ng Bundok Ilagan? Paano niya nalaman ng Bundok Ilagan? Hindi kaya... Tingnan mo nga ang pangalan sa plaki ni tatay. Kuya! Kuya, yung selyo, bawal hawakan ni tatay. Pero siya, paano siya magiging dakilang tagapagturo? Ang dakilang tagapagturo, daan-daang taon na. Pero siya... Kung dakilang tagapagturo nga siya, may mahika siya. Immortal. Possible naman. Anong pinabubuluman nyo? Anong pinag-uusapan nyo? Sagot! Nasaan si Fernando? Kuya, tanga ka ba? Kung dakilang tagapagturo nga siya, paano naman hindi siya magpapakita? Oo nga, bala. Rosalinda! Ang lakas ng loob mo. San ka nakahanap ng batang yan at nangahas kang manggulo sa bahay Season? At ikaw, isa ka lang namang probinsyano galing bundok at sinasabi mo pang ikaw ang nakaraan ni Marian. Payo ko sa'yo, lumayas ka na sa bahay Season. Huwag mong hadlangan ang kasal ni na Marian at Anton. Palalagpasin ka pa ng pamilya Season. Kung hindi, hinding-hindi ka makakalabas ng bayan na to. Sige. Tingnan natin kung sinong di makakalabas. Tingnan natin kung sinong di makakalabas.
Umakyat siya! Ikaw, di ba isa ka lang hamak? Bakit meron kang ganitong lakas? Sinong nagsabi sa'yo na isa akong hamak? Yan si Mateo Ilagan. Isa lang siyang mandoloko. Inagaw niya ang dapat sa amin ang lahat ng karangalan ng pamilya Rivera. At may gana pang sabihin nga si Marian Luna ang tadhana niya. Kaibigan niyo ang pamilya namin. Kailangan niyo kaming ipagigante. Grabe, ang lakas niya. Hindi ako nananakit ng babae. Bigyan ko kayo ng pagkakataon. Sabihin niyo. Kundi, pupupukin ko kayo! Tane! Walang kwenta. Anton Rivera! Ay, to na naman. Nasaan si Anton Rivera? Mateo, matagal ka na namin hinihintay ni Guro. Anton Rivera, yung matandang si Mang Andres, nasaan siya? Anton Rivera, bakit mo kami niloko? Sabi mo hindi bumaba si Ginoong Mateo. Akala mo ba tanga si Fernando Sison? Siya ang ikalawang alagad ni Mateo. Kung malaman niya na bumaba na si Mateo, ang plano namin ng guro ko, magtatagumpay pa ba? Ikaw! Dakilang tagapagturo. Kami po magkapatid ay pinasakay lang po. Kaya po kami nakagulo. Wala kayong sala. Dakilang tagapagturo, hindi po alam ni tatay na bumaba na kayo. Nasa maliit na dambana po sila ni Mang Andres. Sasabihan ko na po si tatay. Yung magkapatid, tinamaan ng aking uod. Ngayon, kahit tumayo, hindi na nila kaya. Magbabalita pa kayo, ha? Anton, nasa bundok si Mang Andres. Isa lang siyang hamak na tao. Sa pagsunod mo sa kanya, walang magandang mangyayari sa'yo. Sumuko ka na. Huli na! Mukhang kanina. Hinayaan mo lang ako. Unahin kita, saka ko ayusin ang pamilya ko. Mateo, kahit gaano ka pakalakas, hindi mo kayang labanan ng pag-ibig, di ba? Marian Luna. Anton Rivera, anong gagawin mo sa apo ko? Ay, mali. Anong gagawin mo kay Ginang Ilagan? Tingnan mo to. Ha? Ganitong uod na naman! Si Lolo Benji mo, susunod, itong malaking buto, gagamitin ko para bugbugin ka! Karhala! Bakit ka bumabilang pababa? Bibilangin mo bang sarili mong kamatayan? Dalawa. Anton Rivera, nababaliw ka na ba sa takot? Isa. Ang baho nito. Ito, mukhang may ka ng puso. Marian, okay ka lang ba? May masakit pa sa'yo? Ako... ayos lang ako. Ginoong Mateo, ang ilong ko, masensitibo sa inyo. Hindi ba dapat ako muna ang inyong alalahanin? Ako muna ang inyong alalahanin! Kahit ano kinakain mo. Takot pa rito. Sobra naman yan. Bago ako kumilos, bibigyan ko kayo ng pagkakataong maghiganti. Bigyan ko kayo ng pagkakataong maghiganti. Gago ka! Ilabas mo ang lunas! Ang lakas ng loob mong saktan kami! Papatayin kita! Tama na! Ang lunas. Kung hindi... Kung hindi? Ano ngayon? Isang pitik lang at magiging abo na ako. Ang kamatayan ang pinakamabuting kalayaan. Si Benji, ang kakagating ka hanggang mamatay. Hinding-hindi mo makukuha ang lunas. Mukhang gusto mo matikman. Benji. Opo! Sugod. Mateo,
Mahal mo ba si Lisa? O ako si Marian? Maria. Mateo, sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang mahal mo? Ako, si Marian, o si Lisa? Ginong Mateo, halata siya Ginang, may mahika ng pag-ibig siya. Pero di problema, ako, si Benji, gamit ang malaking butong to, isang bagsak lang, ang mahika ng pag-ibig, mababasag ko. Magkamukha kayo. Pareho ang mukha niyo. Mahal ko si Liza. At mamahalin din kita, Marian. Hindi! Hindi ako si Lisa. Ako lang si Marian. Lagi na lang akong si Marian. Hindi ako si Liza. Hindi ako si Liza. Apo, anong nangyayari sa'yo? Yung kay Liza, hindi ba't matagal mo nang alam? Bakit ka ba ganito ka-emotional? Anak, kahit si Liza o si Marian ka, ano naman ang malaking pinagkaiba? Di ba gusto mo rin si Ginoong Mateo? Basta nasa puso ka ni Ginoong Mateo. Di ba't sapat na yon? Ano pa bang problema? Oo nga, Apo, pero di ngayon ng araw para dyan. Maria. Marian, anong nangyari sa kapatid ko? Ang kailangan lang ngayon ay pakalmahin muna siya. Hindi ko nakita noon ang samahan ninyo ni Lisa. Hindi ko alam ang pag-ibig ninyo kung gaano kalalim. Hindi ko kayang maging si Lisa hanggat may agwat pagitan natin. Hindi ko magugustuhan ka ng buo. Itanong mo? Habang lalo kang nag-aalala, lalo lang malapit mamatay si Mateo. Ngayon, tama mo na ang galit ni Lolo Benji. Kill. Kidla! Kidnat? Anong kidnat ng kapalaran? Ikalawang pagsubok sa pag-ibig ko. Pagsubok sa pag-ibig? Dati, si Marian, namatay dahil dito. Malubha ka ring nasugatan. Ngayon, Mateo, si Lisa ba talaga ang mahal mo? O ako? Marian. Mateo, pagsubok mo to. Pero ako ang mamamatay. Dati, para kay Liza, sinangga mo ang kidlat. Paano ngayon? Para sa akin, sasangga ka rin ba? O hahayaan mo lang? Para hanapin ang susunod na ako? may paraan ba para maiwasan to? Hay, ang kidlat na to, katapusan niya ng kalangitan. Kapag walang namatay, hindi yan titigil. Mahal ko si Liza. Mahal din kita, Marian. Nakaligtas ako sa unang kidlat. Kaya para sa'yo, Marian, kakayanin ko ang ikalawa. Huwag! Huwag, Ginoong Mateo! Nung una, nasagipan mo na ang pagsubok ng pag-ibig. Kapag sinagipan mo ulit, tiyak na babawi ang kalangitan. Wawasakin ang kaluluwa mo. Wawasakin si Mateo, pero kapatid ko si Marian. Anong gagawin ko? Ako na. Dahil sa atin, dapat may isa na mamatay. Ako na lang. Hayaan niyo kong si Benji ang humarang sa kidlat na to. Buisit ka! Dati, ayaw mong kilalanin akong lolo mo. Sabi mo pa, isa lang akong halimaw, di ba? Ngayon, buksan mo ang mga mata mo. Ako, si Benji, karapat-dapat ba na maging lolo mo? Lolo. Apo, alagaan mo ang asawa ko. Pati ang ninong ko. Ang kulog! Anong nangyayari sa sala? Ang pagsubok ni Mateo. Di mapipigilan ang tadhana. Kahit gaano siya kalakas, hindi siya makakatakas.
Don Fernando, ang matandang si Benji, isa siyang makapangyarihang nilalang. May kapangyarihan siya, kaya niyang magtawag ng kidlat, hindi na nakapagtatakat. Kalaga ba? Siyempre. Anong tunog yan? Ang altar ni Ginong Mateo. Maputi. Ang matandang si Benji, di niya kinaya ang kidlat, patay na. Pero bakit nasira ang altar ni Ginoong Mateo? Si Benji ay ang panganay na alagad ni Mateo. Kapag nasaktan si Benji, si Ginoong Mateo ay tiyak na mararamdaman. Sa tingin ko, pagkasira ng altar, tiyak na patay na si Benji. Wala siyang pakialam. Tiyak, gagawin kanyang panganay na alagad. Congrats! Sige. Halika sa sala. Ay, kidlat sa langit! Kulamin mo ako! Sino ka para maging ganyan? At tawagin akong apo. Mamamatay na nga ako. Pinag-aawayan mo pa to. Sino Mateo? Sino Mateo? Ginong Mateo! Sino? Mateo! Sino? Benji, ang tagal mo nang nabuhay. Dapat matagal ka nang patay. Ngayon, ako naman si Fernando ang magpapalayas sa'yo. At magiging ako na ang tanging pambansang alagad ni Ginoong Mateo. At saka, ang pag-agaw mo sa asawa ko noon, na yon, bayad ka na. Patay na si Mateo. Sige, hindi pa buong gising ang hari ng dugo. At si Benji pa. Bibigyan ko pa kayo ng kaunting oras. Magpaalam na kayo kay Mateo. Mateo! Gino! Nakilang tagapakturo ka! Hindi ka mamamatay! Mahal ko si Liza. Mahal ko si Liza. Mahal din kita, Marian. Ang dami na nating pinagdaanan. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Sige na. Liza, mahal kita habang buhay. Marian, anong nangyayari sa'yo? Ako si Liza. Ako si Liza. Ako si Liza. Marian Luna. Liza. Ako si Liza. Naalala ko na lahat. Mateo, naaalala ko na lahat. Mateo! Gino! Sino siya? Hindi ka mamamatay. Hindi ka mamamatay. Ikaw! Benji! Buhay ka ba? Di ba patay ka na? Fernando! Walang hiya ka! Kumampi ka pa sa matandang lobo si Mang Andres. Kumampi? Nung nasa bundok pa tayo, dahil ikaw ang kuya, araw-araw mo kong inuutusan. Di ko na yan pinansin.
isa ka lang halimaw. Bakit ka mas nakatataas sa akin? Bakit ikaw ang naging pambansang alagad ni Ginoong Mateo? Pati ang babaeng gusto ko, inagaw mo pa sa akin. Hayop ka! Sabihin mo sa akin, anong lamang mo sa akin? Bakit sa'yo napunta ang lahat? Bakit? Dahil ako si Benji. Sinangga ang kidlat para kay Ginoong Mateo. Pero ikaw, Fernando, puro sikreto kang kumakampi sa mga lobo tulad ni Mang Andres para siraan si Ginoong Mateo. Anong sabi mo? Sinabi mong sinaktan ko si Ginoong Mateo? Ikaw talaga! Wala kang kwenta! Ikaw! Simula pa lang! Ikaw lang, Benji, ang gusto kong patayin. Ay, huwag na po kayong magkamali. Sina Anton at Mang Andres, hindi nila talaga gustong patayin si Lolo Benji. Sila, gusto lang nilang gamitin ang pamilya Season para patayin si Ginoong Mateo. Kalokohan! Si Ginoong Mateo, walang kapantay. Imposible na mamatay ng ganun lang. Hindi! Yang tugo sa harap mo! Kay Mateo yan! Imposible! Ginoong Mateo. Walang kapantay ang kapangyarihan niya. Para iligtas ako sa kidlat ng kapalaran, siya ang namatay. Imposible. Ginoong Mateo, di ba di pa siya bumaba? Hey! Tay, bumangon ka! Tay! Alagad, Fernando. Pagbati, Ginong Mateo. Guro, tinaman si Mateo ng kidlat ng kapalaran. Talagang patay na. Imposible na magkaroon pa ng buhay. Hari ng dugo, mahal kong anak. Gising na. Guro, ngayon, maaari na nating gipulin si Benji at ang kanyang grupo. Benji! Sagutin mo ko. Di ba si Guwa ay laging nasa bundok para mag-ensayo? Bakit? Bakit siya biglang bumaba? Labis na umibig siguro kay Liza. Walang tigil sa pagsasanay. Matagal na siyang gumaba. Di ako naniniwala. Guro! Guro, paano ka namatay? Kidlat lang naman. Ang langit ang ama mo. Ang lupa ang ina mo. Di dapat, Guro. Ako naniniwala. Sa nakaraang buhay, sinagip ako ni Mateo. Ngayon, Ikalawa na to. Kahit gaano pa kalakas si Mateo, ang buhay niya, kinaganyan niyo lang. Fernando, hangal ka! Wala kang puso, malupit ka, at walang katwiran! Paano ako walang puso? Paano ako malupit? At paano ako walang katwiran? Nalinlang lang ako ng masamang tao. Pero hindi ko inisip na saktan si Ginoong Mateo. Paano ka hindi walang puso? Paano ka hindi malupit? Paano ka hindi walang katwiran? Habang buhay, hinding-hindi kita patatawarin. Tama na. Matandang aso. Ngayon, gagantihan kita sa isang palo. Anton, walang hiya ka. Ni sa kalingtingan ni Mateo, hindi ka makakapantay. Hayop ka! Patay na si Mateo. Sino pang aasahan mo? Puro salita ka lang. Wala ka nang magagawa. Mang Andres! Anton! Mga walang hiya kayo! Noon, tinanggap ka ni Ginoong Mateo bilang alagad at maingat kang tinuruan. Di ko inakala na ang itinuro niya ay isang walang utang na loob. Hayop ka! Hayop! Si Mateo? Kailan niya ako maingat na tinuruan? Ngayon, uubusin ko kayong lahat at ako na ang maghahari.
Fernando, dahil nalinlang ka lang ng 2 taksil na yan, bibigyan kita ng pagkakataon. Laban tayo na magkasama. Pag pinatay na natin ang 2 taksil na yan, tayo naman ang magtutuos. Siyempre, ay kalaban tayo. Dapat tayong magkaisa. Ikaw ang mamamatay o ako? Kuro, noan itong buto ang nagtulak sa akin sa pader. Ipaghiganti mo ako. Ako ang bahala. Pag pinatay ko na sina Benji at Fernando, sa akin na ang buong bayan ng Luna. At itong si Marian Luna, pwede mo nang pakasalan. Sa buhay, kay Mateo ako. Sa kamatayan, kay Mateo pa rin. Ginamit mo ang mahika ng puso, Anton, para ipahamak kami ni Mateo. Sa tulad mong taksil, kahit mamatay pa ako, hinding-hindi kita papakasalan. Ikaw, Marian, kahit wala na si Ginong Mateo, nandito pa si Fernando Sison at si Benji, ang kapatid ko. Gusto mong maghari? Sa amin ka muna. Ang ulo ng matandang yan, ako ang unang makukuha. Asa ka pa. Ang ulo niya, ako ang bahala. Para kay Guro, ipaghihiganti ko siya. Buto to! Hey! Ang dugo ng Luna, sa wakas, buo na. Patay! Lola! Huwag na. Asong matanda, kaya mo ba bang tumayo? Alalahanin mo muna yung buto mo. Ako, aray, si Benji Matibay, malapit nang mamatay. Mang Andres, hanggang narito ako, hindi kita papayagan na lapitan si Ginoong Mateo. Mali ako. Nagpadala ako sa emosyon. Hindi dapat ipaasa ang away sa ibang tao. Sa atake na to, ang magbabayad. Fernando, butot balat ka na. Magpapakamatay ka pa. Ako ang panganay. Kung lalaban, ako muna. Inagaw mo sa akin ang asawa ko noon. Pati pagkamatay, inagaw mo pa! Hayop ka! Asawa ko pa rin ang gusto mo! Papatayin kita! Kakagatin kita! Tama na! Patay na si Mateo. Kahit gaano pa kayo tapat, hindi na niya kayo maririnig. Sa kanya na lang kayo magsalita sa impyerno. Pinahawak mo ko noon para putulin ni Mateo ang 2 daliri ko. Ngayon, ikaw ang unang babalikan ko. Ingat! Tatay! Matandang to! Sabi ko, bawasan mo ang kain mo! Kung di ako patay sa atake niya, tudurugin mo ako! Tayo! Andon! Akala ko kapatid kita! Pinapahamak mo ang pamilya ko! Dahil sa 10 taon nating pagkakaibigan, palalagpasin ko ang pamilya mo. Pweh, asaga pa! Ang yabang mo! Lagot na. Bukag lahat tayo mamamatay dito. Hinding-hindi ko kayo hahayaan na lapitan siya. Ang lakas ng loob mong gamitin ang uod para manakit ng patalikod! Dahil laging alagad mo ako, 2 daliri mo lang ang babaliin ko at itataboy ka. Siya! Dati, ayaw mo sa mahika ng dugo ko. Binali mo ang 2 daliri ko at itinaboy mo ako. Ngayon, ipaparanas ko sa iyo ang lakas ng uod. Ikaw ang laging nagprotekta sa akin. Ngayon, ako naman ang mapuprotekta sa iyo. Hinding-hindi niyo to magagawa. Wala kang pinatpat. Mahal na takapagturo. Sa mundong ito, paalam na. Huwag!
Mabuhay, Ginong Mateo! Puti naman! Puti na lang! Nandito ako. Walang mga aapi sa'yo. Paano siya? Mateo, nasaktan ka ng kidlat ng kapalaran. Imposible. Nakatayo ka pa? Dapat ay... Paano ako kukunin ang kamatayan? Isa ka lang mortal. Ang lakas ni Ginong Mateo, wala kang alam. Si Ginong Mateo ay nilikha ng langit at lupa. Isang hamak na kidlat. Paano niya mapapatay si Ginong Mateo? Mang Andres, patay ka na! Bumalik na si Ginong Mateo! Ipagpatuloy niyo po ang katarungan. Patayin si Mang Andres. Huwag niyo siyang hayaan na manira pa. Noon, nawa ko. Pinyatawad kita. Di ko inasahan na nag-iwan ako ng salot at binigyan ka ng pagkakataon. Ginong Mateo, nabulag po ako sa aking pag-iisip, kaya ako nagpalinlang sa mga salita niya. Ginong Mateo, parusahan niyo po ako. Sinong Mateo? Si Fernando po. Kahit na gusto niya akong saktan, pero para po sa akin, sinangga niya ang panganib. Pakiusap po, Ginoong Mateo. Patawarin niyo na siya. Alam ko ng lahat. Uunahin ko si Mang Andres. Saka ko na pagbabayarin ka. Salamat po. Tumayo ka na. Gino, mag-inga po! Bakit wala na siya? Kahit ang tanging alagad mo, ginamit mo lang para maging panangga. Ha? Anton Rivera. Siyang tanging anak ng pamilya Rivera. Siyang tanging anak ng pamilya Rivera. Siyang tanging anak ng pamilya Rivera. Sa ginawa mo, kahit patawarin ka pa ni Gino o Mateo, ang pamilya Rivera ay siguradong uubusin ka. Ubusin? Sinong ubusin? Sino? Malay mo. Hari ng dugo. Tingnan! Ano yan? Dugo ng Luna lang naman yan. Tingnan niyo to. Papatayin ko yan. Hindi yan dugo ng Luna. Hari ng dugo. Ginong Mateo, ang hari ng dugo ay 100 taon na di napakita. Mateo, kung di ka takot sa hari ng dugo, sige, subukan mo. Kalokohan! Bakit matatakot si Gino o Mateo sa isang hamak na uwon? Siyempre, hindi takot si Mateo. Pero kayong mga mortal, hindi nyo sigurado. Ano ibig mong sabihin? Ang patayin ng hari ng dugo ay hindi mahirap. Pero kung ang hari ng dugo ay pinilit na patayin, ang lason nito ay kakalat sa daan-daang kilometro. Ang mga mortal na malanghap nito, siguradong mamamatay. Lagot! May malaking mangyayari sa langit. Ano nangyari, Inay? Sa pamilya Season, bilis! Paano na tayo ngayon? Hindi kaya wala na bang ibang paraan? Ay, may paraan naman. Pero kailangan ng isang tao na pilit na ilunok ang dugo ng Luna. Tapos, hayaan itong uminom ng sariling dugo. Pag busog na ito, saka mo ito patayin. Pero kung ganun, ang taong yon ay mamamatay sa pagkaubos ng dugo! Ha? Mateo, ngayon, ikaw ang mamamatay. O ako. Payag ako. Ang dugo ko na lang. Para isakripisyo sa hari ng dugo. Maria. Ginong Mateo, nagkasala na po ako ng malaking kasalanan. Malapit na po akong mamatay. Hayaan niyo po akong isakripisyo sa dugo ng Luna. Ang buhay ko na lang po ang kabayaran sa aking mga sala. Dewa po! Gino. Ako na po ang isakripisyo. Matanda na po si tatay. Hayaan niyo na po siyang tumanda. Kuya! Ako ang kuya mo. Hindi pa para sa'yo. Pagkaalis ko, alagaan mo si tatay. Hey! Fernando, may konsensya ka pa pala.
Ang sakripisyo, ipagpalit mo na lang kay Benji. Gino! Hindi po pwedeng may paboran kayo! Sige na, ako naman ang panganay. Ako na lang. Kapatid, pagkaalis ko, huwag mong lapitan ang asawa ko. Hey! Lolo Benji! Lolo! Zino? Mabuti. Magkabati na kayo. Pagkaalis ko, sana manatili kayong ganito. Huwag na kayong mag-away. Marami tayong tao rito. Bakit ikaw pa ang kailangang isakripisyo? Sobra na ang isinakripisyo mo. Pwede rin akong isakripisyo. Hari ng dugo, hindi lahat ay pwedeng mag-alay. Ang lakas ng alay, kundi mapipigilan ng hari ng dugo. Mas lalo lang magkakagulo ang makakapag-alay sa hari ng dugo. Ay ako lang. Mateo, liligtas mo ba ang sarili mo o ang buong sanlibutan? Pati si Marian, pumili ka. Gino! Mateo! Maria. Marian, tandaan mo, ang mahal mo ay isang bayani. Mateo. Mateo. Mateo, pakiusap. Huwag kang umalis, ha? Huwag mo kong iwan. Huwag mo kong iwan. Kakatwa. Bakit ang init-init ng panahon? Oo nga, ngayon ako nakakita ng ganitong kakatwang panahon. May mali. Parang sa loob ng katawan ko, may isang bagay na lalabas. Ah! Mateo, tama ng drama nyo. Ngayon ang huli ninyong pagkikita ni Marian. Magmakaawa ka sa akin. Kung masaya ako, bibigyan pa kita ng kaunting oras. Ayop ka! Mamatay kang walang awa! Fernando, matandang to. Mamaya, papatayin ka muna ng hari ng dugo. Si Liza, hindi siya tinamaan ng kidlat. Mateo, sa susunod mong buhay, hindi mo na siya madaling mahahanap. Paano mo nalaman si Marian ang magiging biktima? Ikaw? Ikaw ba talaga ang isasakripisyo sa dugo ng Luna? Alam mo ba na uubusin nito ang dugo mo? Kahit ikaw, Mateo, mamamatay ka sa pagkaubos ng dugo. Talaga bang gagawin mo to? Mateo, talaga bang gusto mong magkasakitan tayo? Mateo, baliw ka na ba? Bakit mo ito ginagawa? Mateo, bitawan mo! Palalagpasin ko si Marian. Palagpasin mo ko. Para masaya tayo lahat, di ba? Panahon ng linisin ang ating pamilya. Gino Mateo, wag po! Ginong Mateo, wag po! Mateo, ikaw na di kayang lapitan.
na nasa tuktok. Sa huli, ako pa, si Mang Andres, ang nakaisa sa'yo! Ngayong nagawa kong wasakin mo ang sarili mo, mabubuhay na ako sa kasiyahan. Ang tulad mo. Hindi karapat-dapat mabuhay. Ang tulad mo ay di dapat mabuhay. Wawasakin ko ang kaluluwa mo at di ka na muling mabubuhay. Kakaiba. Ang sakit ng ulo ko. Parang napanaginipan ko lang. Bakit biglang naging maaliwalas? Mateo! Mateo! Anong gagawin ko para mailigtas ka? May paraan ba kayo? Hindi ba't halimaw ka? Hindi ba't ikalawang alagad ka? May paraan kayo, di ba? May paraan. May paraan. Lola Silly! Lola Silly, butit nandito ka. Sabihin niyo na po, hindi na po makayanan ni Ginong Mateo. May lugar. Ang malinis na lawa sa bundok. Yung kung saan ko pinaliguan si Lola Selly. Pero yung malinis na lawa, baka makasama kay Ginong Mateo. Anong masamang maidudulot? Magiging tulad ka sa ngayon. Nakalimutan ang nakaraan. Marian, baka hindi na kita maalala. Hinding-hindi na kita maalala. At si Ginoong Mateo, kailangan niyang maglinis ng dugo sa malinis na lawa. Baka 1 araw, baka 10 araw, o baka 100 araw. 1 araw sa bundok, 1 taon sa lupa. Marian, isa ka lang mortal. Hindi ka pwedeng tumagal sa bundok para hintayin si Ginoong Mateo. Marian, handa ka bang maghintay ng walang hanggan para sa Ginoong Mateo na di alam kung kailan gigising? At saka, si Ginoong Mateo baka hinding-hindi ka na niya maalala. Hindi. Marian, napakaganda mo. At may magandang kinabukasan. Huwag na. Huwag mong sayangin ang kabataan mo para sa akin. Hindi. Hindi. Sige na. Naiintindihan ko. Hindi. Payag ako. Payag ako. Hihintayin kita. Hihintayin kita. Kahit tumanda pa ako. Payag pa rin ako. Talaga? Ang lalaking di tapat sa salita. Magtiwala po kayo, Ginoong Mateo. Pagkaalis ninyo, aalagaan ko po ang pamilya Luna at nilipulin ko ang mga natitirang Rivera sa bayan. Ako, si Fernando Sison, ay isusunog ang yaman ko para gawin ang inyong rebulto. Punso! Bigyan mo rin ako ha. Rebulto rin. Layers! Lola Shili, di ko inakala na pagbaba namin. Sa napakaikling panahon, sasama na naman ako kay Ginoong Mateo pabalik sa bundok para magsanay. Mag-ingat po kayo ha. Mag-ingat ka ha. Anak, alagaan mo si nanay. Ikaw naman, babala sa'yo. Pag wala na ako, huwag mong isipin si Selly. Si Selly. Benji, gagamitin ko ang huling lakas ko para protektahan si Lola Selly. Para maging kamag-anak ko siya. Sa ganoon, pagbaba natin, makakapagpatuloy kayo. Wala talagang mawawala sa kanya. Ginong Mateo, handa na po tayo. Mateo. Ngayon, ako naman ang mag-aantay. Mateo, bumalik ka at pakasalan mo ko.
Mateo? Kailan ka? Taya pupuntahan ako. Oo nga. Gaabang ka pa ng lola mo? Bakit? Anong nangyari? Benji, gagamitin ko ang huling lakas ko para protektahan si Lola Selly. Para maging lahi niya ako. Sa ganun, pagbaba natin sa bundok, mabubuo niyo ang inyong pag-iibigan. Baka nakalimutan na niya ako. Magpapasaya tayo. Ginong Mateo. Anak ko, kapag di ka pa nagising, ang asawa mo, ang apo ko, baka sa iba na talaga. Marian. Gino, gising ka na. Naalala mo pa ba ako? Ang asong-aso mo, si Benji. Hindi niya siguro alam na kanina. Sa painga niya, sinabihan ko siya ng masama. Mukhang di pa nasira ang utak niya. Inggitera pa rin tulad ng dati. Sayang lang ang pagluto ko sa kanya ng matagal na pampaligo sa puwet. Gaano katagal ako natulog? Ay, halos ilang dekada na. Tara, hanapin natin ang asawa ko. Tara. Hanapin ang asawa? Ay, mali. Hindi pa isinisilang ang asawa ko. Kaya bilisan mo, ipanganak mo na siya. Tara. Ano po ang inyong sadya? Nahanap kami ng asawa. Hanap ko ang asawa ko. Hanap niya ang asawa niya. Nagbibiro lang po kayo. Iisa lang po ang senyorita ng pamilya Luna at engaged na po siya. Kaya sino po ang mga asawa ninyo? Ang lolo ninyo, si Maria Luna. Ano? Ano? Saan galing tong mga bata? Nanggangahas kayo mga ahas? Ang lolo Benji namin ay buong buhay na. Mahigit 60 taon na siya. At kayo, mukhang mga bata pa. Nangahas kayong pagtawanan ng aming lolo. Sobra na to. Mga bantay, paalisin sila! Kayong dalawa, mukhang mga bagong baba sa bundok. Sa totoo lang, ang lolo Benji namin ay may kasunduan sa nakaraang buhay. Hindi siya papakasal sa tagalabas. Kung wala kayong kagitingan, na yon, baka mahirap kayong makaalis. Oh, okay na ba? Papasukin niyo na kami. Baka maanta lang pagkakaroon ko ng manugang. Ako ang kasundo ni Marian Luna sa nakaraang buhay. Kayo po? Hindi pala kayo alamat. Ang sakripisyo sa dugo ng Luna, totoo pala. Serbisyo muna. Opo. Tuloy po. Matagal na po kayong hinihintay ng senyorita. Tuloy po. Marian, handa ka bang maghintay ng walang hanggan? Para sa Ginoong Mateo, na di alam kung kailan gigising.
at si Ginoong Mateo, baka hinding-hindi na niya kayo maalala. Mateo, kailan ka ba gigising? Maalala mo pa ba ako? Raisa. Tawagin ba kitang Liza o Marian?